Ayan na isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes at mga kapapi, sa lahat po ng ating mga kapatid. Ano po. Sa amang panig ng mundo, kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala at sa araw na ito, hindi po ito reaksyon, kundi parang testimony ko lang. Alam niyo po mga idol, isa po sa nakakalungkot na bahagi ng kabisnes ay ang pagkawala o biglaang pagkawala ng isang magiting na reaktor na si Anime. At ang ina nga po ay inihatid na po siya sa kanyang huling hantungan. Sana po ay maging mapayapa nawa ang iyong kaluluwa. Una po sa lahat mga idol, alam niyo po ba na noong pa man ay nakilala ko si Anime. Matagal ng panahon, hindi pa ako opisyal na reactor ng kabisnes pero nagre-reaction na po ako noon. Nag-reaction ako sa kabisnes dahil sa kanya, napansin ko yung kanyang mga reaksyon. At ako noon ay bago pa lang sa larangan ng pagre-reaction. So, kumbaga inaaral ko pa lang. And na-curious lang ako sa kanya kasi hindi siya nagsasalita. O hindi siya nakikita pero nagsasalita, di po ba? Until such time na nakita ko ang isang video ni Mr. Kabisnes na nagsabing suportahan siya dahil sa kanyang kalagayan. So doon ko mas lalong naunawaan at lalo ko siyang hinangaan. Nung ako po ay naging official reactor na sa Kabisnes, madalas kami mag-usap ni Anime, lalong-lalo na ko kung may mga punto na kailangan pag-usapan o pagre-reaksyonan. Isa po sa hinahangaan ko sa kanya ay yung kanyang respeto. Andyan po lagi yan sa kanyang mga kapwa reactors. Yung kanyang pagmamahal at higit sa lahat yung kanyang paninindigan. Sa pagkakataong ito, mga idol, masabi ko sana baunin natin ang mga magagandang aral na kanyang ibinahagi sa atin bilang isang reaktor. Marami siyang mga bagay na ibinahagi sa atin. At sana ay makalimutan na rin yung mga bagay na rin na nagdulot ng hidwaan, pagkakaiba ng prinsipyo at paniniwala laban sa isa't isa. Dahil hindi po naman maisasantabi bilang reactor si Anime ay meron siyang mga taong kumbaga ay nakasagutan sa social media sa pamamagitan ng iba't ibang paniniwala. Alam mo po yung natutumpong natin ay nagkakaroon sila ng palitan kung ano. At sana po ito po ay matapos na. Ang isa po sa punto na nais kong ibahagi sa ating mga manunood, sa mga nagmamahal kay Anime, ay baunin natin ang kanyang katapangan. Bakit sinasabi kong matapang si Anime? Una sa lahat, sa kabila ng lahat na ganyan ang kanyang sitwasyon, pinipilit niyang itaguyod ang kanyang pamilya ng parehas. Kumbaga walang panlalamang. No? So, ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang isang vlogger. Ginamit niya ang kanyang kalakasan kung saan ay maitataguyod at maitatawid niya ang kanyang pamilya. Ito yung punto na nais natin bigyan diin sapagkat, alam niyo po ba, na marami sa atin, mga tao na pasintabi lang, bato-bato sa langit, wag po tayong magagalit kung sakaling masapol. Ika nga, marami po sa atin mga buuang kamay, talagang nakakakilos, pero tila ang lahat ng bagay na ating ikakabuhay ay inaasa natin sa iba. Tamad magtrabaho. Yun ang punto. Pero si Anime, sa kabila ng lahat ng kanyang kalagayan, hindi po siya nakakakilos, hindi po siya nakakagalaw, hindi po siya nakakalakad, nakahiga lang. Talagang humanga ako sa kanya kasi determinado siyang itawid ang kanyang pamilya. Kung ako nagtataka, paano kaya si Anime nag-i-edit, ang mga video, lalo na po yung kanyang pagre-reaksyon, sobrang napakahaba, grabe po yun. At minsan po, sa totoo lang, ay ako po ay nasasaktan at nalulungkot na minsan ay nagkakaroon ng komparasyon, Minsan may mga dumarating na mga comment na kinukumpara kami ni Anime,
May mga nagsasabing ganun. So, yan po ay isa po sa nalulungkot ako kasi alam ko kung gaano kagaling ang isang anime. Actually, mga idol, ang kanyang kawalan o ang pagkawala niya sa ka-business ay isang napakalaking kawalan. Isa pong napakalaking kawalan yan sa buong ka-business sapagkat malaki po ang ambag ni anime. Higit lalo po sa kanyang pagiging tagapagtanggol sa ka-business, sa mga kagwang. At aminin ko, mga idol, may mga pagkakataon na nagkakapalitan kami ng idea o kumbaga nagkakasalungat ang aming ideya, lalo na po sa isa ano po. Kasi po si anime talagang fighter, no. At tayo naman ang pamamaraan natin ay malumanay na may disiplina, na may diplomasya. 'Yun naman talaga ang kinalakihan ko. Talagang hindi ko kayang tapangan ng isang anime. At maniwala po kayo, minsan comment kami ng pero that was a healthy discussion. At the end of the day, nare-resolve yan kasi meron kaming respeto sa isa't isa. No? Hindi yun nawawala sa amin. Magkasalungat man ng aming ideya, pero ito, napakabait. Nasabi at na-content itong mga idol, ito po ang uling araw na naihatid siya upang sa ganun ay mabalikan natin ang mga magagandang alaala na hindi sana mabaon sa limot. Ano po, bagamat ang kanyang mga puntong tinahak po sa larangan ng social media ay ang pagre-reaksyon at batid natin na ang pagiging reaktor ay talagang napakahirap po dahil mayroon kang mga taong makakasalungat parang hindi maniwala po sa iyong pero ganun pa man ay tulad ng sinasabi ko sa pagkakataong ito na namayapa na ang kanyang buhay na wala na si anime ay ibigay natin ang respeto. Ibigay natin yung kabuong pusong respeto para sa kanya. Yung katapangan na kanyang ipinamalas sa lahat ng ka-business family, sa lahat ng mga kagwang, at maging sa mga reaktor. Hanga naman ako sa kanya. At sana ay kung mayroon man mga taong kumbaga hindi nakapagpaabot ng paghingi ng kapatawaran sa kanya dahil nga sa biglaan niyang pagkawala, baunin na lang yung pananahimik po, at magtapos sa yugtong ito. Naging makulay at masalimuot man ang buhay ni anime, pero hindi mawawala ang respeto at paghanga ko sa kanya bilang isang ka-business reactor. Ako po si Tao Ngala. Fly high, brother. So mga idol, hanggang dito lamang po muna. At syempre, please do connect ka-business official, ka-business family, and Papa Dens. And of course, andyan po si Ate Bibang. No? Siya po siya ang magpapatuloy sa account ni Anime. And of course, ang ating pong mga kagwang, suportahan din po natin at ang iba pang mga ka-business reactor. Hanggang sa muli po mga idol.